What's up guys? I hope you're having a great day. It's Mark Ulises and welcome back to my channel. For today's video, nandito kami ngayon sa Galleria Mall para bilhin. Matagal ko lang pangarap bilhin. Hindi ko mabili-bili. After so many years, eto, mabibili ko na siya. Kaya eto, samahan nyo ko. Ang ganda ng store nila dito. Ito na yata yung pinakamagandang Apple store sa buong mundo. Sa buong mundo. Hindi. Siyempre, ito lang na may napuntahan ko eh. Ito nga pala yung itsura ng Apple store nila. Boss Mark ang nag-assist sa atin. Yan. Ito yung keyboard niya, Magic Keyboard niya nakasama. Ewan ko makikita mo lang. International English, 30 inch. Tapos pencil pro niya. Para black on black yung ano mo, set. Tapos ayun naman yung Indomie na nakakita. ito yung pinagsama ko na pala yung ano. Isang purple sa kasa, isang pula. Ito ma'am, confirm yung email. Ito yung mga Magic Keyboard nila. Tapos meron silang Logitech. Mas mura to, pero mas premium looking itong ano, Apple na Magic Keyboard. Kasi yung sa Logitech, pang rugged case. Ito siya, covered yung mga gilid. Yung sa Apple, hindi. Exposed siya. So kung alam nyo maingat kayo at gusto nyo premium looking, ito maganda. Pero kung medyo garalgal kayo, ito, rugged siya. Pareho lang naman, no? Pareho lang yung feeling niya. Ano? Nangyari ka ba? Ito yung bagong MacBook nila, yung MacBook Neo. Huwag nyo naman akong i-judge. No? I know it's not practical to buy all of these things, especially nowadays. So nangyayari dito sa UAE, sa Pilipinas. Pero matagal kong pinangarap to. Matagal kong inasam to. Tsaka pinaghirapan ko naman to. Kaya feeling ko, deserve ko to. At tsaka feeling ko kasi nakakita ko ng sign eh. May nabasa ako online, ang sabi, if it makes you happy, it's not a waste of money. Ayun na lang yung iniisip ko. Masaya naman ako. Medyo nagigilty ako, oo. Pero masaya naman ako. So mamaya i-unbox ko to sa bahay. So ito mag-unbox na tayo. Unahin natin itong AirPods Max. Ito nga pala yung lumang AirPods Max. May lalabas na bago, yung AirPods Max 2. Siguro by April lalabas na siya. First week ng April. Ang kinuha namin ay purple tsaka starlight. So ito yung purple. Ang plano talaga namin bilhin yung AirPods Max 2. Hindi pa siya available. Pero ang kagandahan dito sa UAE, pagka sa Apple Store ka bumili, hindi ako sure ha kung ganito rin sa Apple Store sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas kasi 'di ba wala naman tayong Apple Store. Sa pagkakaalam ko wala pang Apple Store, parang puro third party pa lang. Beyond the Box, Timeline or Power Mac. Hindi ko sure kung may Apple Store sa Pilipinas. Pero ang kagandahan pala pagka sa Apple Store ka bibili, meron kang 14 days na parang trial period. For example, ito binili mo siya, tapos hindi mo siya nagustuhan or may nakita kang sira, pwede mo siyang palitan basta within 14 days. Ngayon kung binili mo to, tapos na-realize mo na hindi mo pala siya kailangan or ayaw mo talaga, pwede mo siyang ibalik sa Apple Store kung saan mo binili.
at i-refund daw nila yung pera mo. Since ito at saka yung AirPods Max 2 ay magkapresyo lang, eto na muna yung kinuha namin para matry lang din ba. Tapos pagka may stock na ng AirPods Max 2, ipapalit na lang namin siya. And syempre i-update ko pa rin kayo ron. Ito, buksan na natin. Siya. Masayang masaya na naman. Check muna natin yung box. Yan. Usual, manual. Pero wala na siyang sticker. I think wala na siyang sticker. Wala na. Matagal na silang hindi siguro naglalagay ng sticker talaga. Then, ito yung charger. Wala siyang adapter ha. Kaya bumili na rin kami ng isang adapter. Mag-share na lang kami. Medyo mabigat pala siya. Tapos itong case niya, ang smooth. Para siyang bag. Cover niya. Ayan. Tapos ito malambot. Ang ganda. Ito parang mesh, malambot din siya. Oh. Ang premium ng datingan. Kung makikita nyo, nakailaw na siya kasi wala nga pala itong on and off button. Mati-turn off nyo lang siya pagka inilagay nyo sa case kung hindi ginagamit. Ayan. Makikita nyo naman kung saan yung pang left and right. May nakalagay naman na letters. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa video eh. Pero ayan siya. Sa loob may mga letters. Try natin. Uy. Pagsuot mo pala, mag-activate na siya. Kahit hindi pa siya nakakonect sa phone through Bluetooth, mafe-feel mo na agad yung noise cancellation niya. Ayan. Wala na akong marinig. Parang saktong-sakto siya sa tenga ko. Alam mo yun yung parang walang kakawalang sound. Medyo mabigat. Pero wala na akong naririnig. Kahit yung tunog ng AC namin, wala na akong marinig. Punta tayo sa Spotify. Todo natin. Putek, ang solid ng tunog. Hindi ako OA. Ang solid talaga, ang ganda. Yung parang feeling mo nasa studio ka. Actually, nagsasalita ako ngayon ha. Halos hindi ko na marinig yung boses ko. Nakatodo yung volume. Nararamdaman ko lang na nagsasalita ako pero hindi ko naririnig yung boses ko. Medyo mabigat nga lang siya, pero okay lang. Tapos feeling mo ang premium ng gamit mo.
Since bumili na nga rin ako ng iPad, bumili na rin ako ng Pencil Pro. Siyempre kailangan Apple din siya. Fanatic tayo ng Apple. May offer nga pala sila, yung free engraving pagka sa online mo siya binili, tapos pwede mo naman siyang ipipick up sa store mismo. Pero hindi ko na ginawa yun kasi syempre gusto ko ako yung magbubukas. Though hindi ko pa naman siya na-try kung ako ba yung magbubukas tapos ipapa-engrave ko sa kanila, or pag pinick up ko doon ay naka-engrave na. Pangarap ko kasi talaga yung mga nagbubukas ng ganito. Ewan ko ba, ang satisfying kasi. Ayan siya. Ito lang din, manual. Ito yung pen mismo. Wala pala siyang kasamang tip. Walang extra tip. Kasi di ba yung parang sa AirPods Pro, may kasama siyang earbuds ba yung tawag doon na extra. Ito wala. Alam ko, ito napapalitan to. Tapos kailangan mo siyang bumili ng separate. Medyo mabigat pala siya. Para kang may hawak na ballpen pala talaga. Bumili rin ako ng Magic Keyboard. Gaya nung pinakita ko sa inyo kanina dun sa store, merong brand ng Apple, meron din yung Logitech. Yung Logitech medyo mas mura siya, pero magkaiba sila ng itsura. Ito kasi exposed yung mga gilid, yung Logitech naman pang rugged, covered yung mga gilid. So kung alam ninyong hindi kayo masyadong maingat sa gamit, baka pwede na yun, okay na rin yun para safe na rin yung mga gilid ng iPad ninyo para hindi magasgas. So since ito yung color na kinuha ko, alam niyo na kung anong kulay ng iPad na binili ko. Ito medyo mabigat pala siya. Magnetic nga rin pala to. Yeah. I love it. Bigat niya. Parang isang buong iPad na rin yung bigat niya. Naka-engrave yung Apple logo. Tapos ito yung butas ng camera. Ayan siya, oh. Ito yung trackpad niya. US English yung kinuha ko. May pagpipilian kasi kayo para dun sa keyboard, merong Arabic tsaka English. Ako, English na lang yung kinuha ko. Pero parang pareho lang din naman ng presyo. May pagka matte finish yata. And then ito parang gamosa or velvet. Yung yun man yung tawag doon. Tapos ito makinis siya. Ang crisp ng mga pindutan niya. Kung makikita nyo, walang cover yung pinakagilid niya. So, ididikit nyo lang dito yung iPad. Yun na yun. Naka-exposed lang siya. Ito na. Ito nga pala yung iPad M5. Ito na yung pinaka-latest na iPad ngayon. Ito yung iPad Pro 13-inch M5 Wi-Fi. 1TB lang yung kinuha ko. Hindi ko naman kasi masyadong kailangan ng malaking space, or pagka marami na talaga akong time mag-edit or gumawa ng mga vlog, saka na lang siguro ako mag-upgrade ng mas malaking space. So, may balak pa nga mag-upgrade, ano? So ito, buksan na natin. iPad Pro, and then kung makikita nyo yung design sa harapan, Pro na rin yung nakasulat. At ang kulay, ito, ganyan yung kulay niya, space black. Dalawa lang naman yung pagpipilian yung kulay. Isang parang medyo white or gray, something na gano'n, or silver. Tapos ito. Ganito yung mga nag-unboxing tapos naibagsak. Hindi ko siya mabuksan kasi natatakot baka maibagsak. Hindi ko naman siya pwedeng ilapag at hindi nyo makikita. Ayan na, bukas na. So, ito yung pinaka-iPad niya. Grabe, napakanipis. At magaan siya. Parang mas mabigat pa nga yata itong Magic Keyboard. Tingnan natin yung laman. Ito lang, manual lang siya. Tapos may charger na rin. Ganoon din yung kulay, space black din. USB-C na rin. May ayun na nga. May kasama na ring adapter. Pero sana mas maganda kung space black na rin yung adapter, ano, para magkakakulay. So bukod dyan, wala nang ibang laman. Ilang watts to? 20 watts lang pala siya. Yung charger ng iPhone 17 ko, 40 watts yun. Check ko na lang mamaya sa Google or sa mga reviews kung ano yung mas okay na power adapter na gagamitin para sa iPad. So eto na siya, guys. Ayan. Grabe, napakanipis, no?
Yan siya. Oh. Yan. Siyempre, check nyo muna kung merong gasgas or kung ano man. But if ever meron man, pwede nyo siyang ibalik. Standard glass nga lang pala yung kinuha ko, ha. Kung nano textured glass siya, parang hindi nyo makikita yung reflection ko. But since hindi ko naman siya masyadong kailangan, ito standard glass na lang yung kinuha ko. Grabe, apakanipis, no. Ito nga rin pala yung camera niya. Buksan na natin. So ito na siya. Grabe, di ba, napakanipis. Yung pagkalagay nyo ng iPad doon sa Magic Keyboard, iilaw naman na yung keyboard niya. Ito na nga pala yung pinaka-todo niyang tilt maximum na yun. Tapos, well, wait lang. Pero mukha naman siyang, ayan. Matibay naman yung pagkaka-magnet niya, ayan, oh. Kaya lang natatakot kasi kung baka mamay maibagsak ko. Okay naman. Matibay. Ayan, pagka hindi nyo siya gagamitin, isasara nyo lang. Yun, nagmamagnet naman siya agad. Tapos magcha-charge naman yata siya. So, eto na yun. So ayun, gaya ng sabi ko kanina, paglabas ng AirPods Max 2 by first week ng April, ipapapalit na lang namin ito. And syempre isasama ko yun sa video na to. I-update ko na lang kayo kung gaano ba kahirap or kabilis magpapalit ng item. Basta within 14 days lang ng pagkaka-purchase nyo nung binili nyong gadgets or unit sa kanila. Parang nalaman ko yung ganyan nung bumili kami nung iPhone. So kung hindi ko daw magustuhan yung iPhone 17, pwede ko siyang papalitan or pwede ko siyang i-refund basta pasok dun sa 14-day period nila. And ayun, i-update ko na lang kayo. Again, if you're new to my channel and you're into travel, unboxing, or anything na may kinalaman sa pagwawaldas ng pera, kahit wala naman kayo masyadong pera, please consider subscribing, click the subscribe button and the bell icon so you'll get notified for my next video. Yun lang, bye-bye. See you sa mga next purchase ko. At saka sa travel pala. Bye-bye. Ito, papapalitan na natin yung AirPods Max natin. Ngayon ay April 3. 7 days na since binili namin to. Meron lang kaming 14 days para papalitan siya. Na-release na ngayong araw. Available na ngayong araw dito sa Galleria Mall yung AirPods Max 2. So, yun yung ipapalit namin. Update ko na lang kayo mamaya. One eternity later. So, ito yung lumang AirPods. Ito yung unang binili. Ito yung kapalit. Ayan yung mga kulay niya. So, ito napalitan na namin. Nung una, ang sabi sa amin, madali lang magpapalit. Basta hindi mo nagustuhan, pwede na lang ipalit, pwede na lang i-refund. Ito na nga, tinry na namin ngayon, di ba? Napapalit naman namin, kaya lang medyo maraming tanong. Hindi ko in-expect yung mga tanong na yun. Nanghingi kasi ko ng discount last time, bilang marami nga yung binili namin. Binigyan naman kami ng discount. Hindi ko naman alam kung anong discount yung ibinigay. Wala rin naman siyang sinabi na pagka ipapalit namin yung device or yung items, siya yung kailangan naming hanapin. Ibang staff yung nag-assist sa amin ngayon. Siya naging available sa store doon sa Galleria Mall. Yung palang item na ipapalit ninyo, syempre i-check na lang mabuti kung may gas-gas ba, may sira or may damage, anything na ganun. Ipapakita nyo lang yung resibo. Mamaya i-unbox natin ito sa bahay. So, ito na yung mga napapalitan natin na items. Ito yung Pencil Pro. Sealed pa rin naman siya. And ito na yung pen mismo. Yan. So ito na yung dalawang AirPods Max 2 na napapalit natin.
Color blue and orange yung pinapalit natin. Dito lang may nakalagay na AirPods Max 2 pero sa mga gilid niya wala. Na-release to dito sa UAE noong April 3 and dun din namin siya pinapalitan. Same day. Orange talaga to. Medyo mukhang pink lang pero orange talaga to. Ito naman yung color blue. Yan siya. Ang ganda.